Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. So sabi kanina mga kapatid, ang kalayaan natin sa pagdedesisyon ay madalas umuwi sa pagbagsak. Ang Diyos kasi, kaya niya sinabi ni Brad Eric kanina, hindi naman tayo ginawang robot para manipulahin o gawin yung gusto niya. Binigyan tayo ng free will ng Panginoon, kalayaang magpasya, kalayaang pumili. So alam niyo mga kapatid, sabi sa Mateo chapter 19 verse 24, sabi po diyan, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa ang isang mayaman at sa paghahari ng Diyos. Kaya mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Sa atin nga, mga senior, ang hirap na maglusot ng sinulid sa butas ng karayom. Yung pa kayang kamelyo, ipapasok mo sa butas ng karayom. Daliri mo nga lang, di mo na maipapasok sa butas ng karayom. Yung pa kayang kamelyo. Alam nyo kasi sa Biblia, hindi ito literal na karayom na tinutukoy. Alam nyo kasi sa Israel, sa Jerusalem, meron silang pintuan doon, merong gate. Ang tawag po sa gate na yon ay Needle's Eye. Kaya mga kapatid, kagaya ng binanggit kanina ni Brad Eric, meron kang kailangang alisin meron kang kailangan i-unload para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Although na-quote na ito ni Fernando Po Jr. Sabi ni Fernando Po Jr., kahit butas ng karayom papasukin ko. Kaya mga kapatid, imposible na mapasok natin ang butas ng karayom. Pero yung sinasabi po diyan sa Biblia, hindi po literal na karayom, kundi isang gate, nakipot na gate sa Jerusalem. So doon pumapasok ang isang kamelyo, at bago makapasok ang isang kamelyo sa napakaliit na gate na pintuan, kailangan mag-unload nung kamelyo. Lahat ng pasad-pasan ng kamelyo kailangan tanggalin at kailangan siyang lumuhod at maglakad papasok doon sa Needle's Eye na tinatawag. Ayun po ba?